na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Mga kabayan, binanatan ng Iglesia ni Cristo o INC ang liderato ng Kamara na si House Speaker Martin Romualdez Jr. at iba pa mga congressman na nagsusulong ng impeachment complaint laban dito kay BP Inday Sara. Sa isinagawang rally kahapon ng INC, lantarang binanatan ni kapatid Arnel Tumanan ang mga congressman, partikular ang liderato nito na si Martin Romualdez, kung saan ay tila nagmamagaling at nagmamarunong pa dahil sa hindi sumusunod sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wag nang ituloy ang impeachment laban dito kay BP Sara. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang kanilang pag-atake sa pangalawang Pangulo, kung saan ay ayon sa INC ay malinaw na ito ay pamumulitika lamang. May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sapagkat tahasa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Nakalulungkot, ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sa patuloy na talumpati ng INC, sinabi nito na mukhang hindi naiintindihan ng mga mababatas at mga congressman ang mensahe ni PBBM, kung saan ay walang maitutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara, sa halip ay magdudulot lang ito ng kaguluhan, bagay na naging dahilan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung bakit sila nagsagawa ng malawakang rally para ipamukha sa gobyerno, partikular sa House of Representatives, na magkaisa dapat ng Kamara at Malacanang para sa ikauunlad ng bansa at katahimikan o pagkakasundo ng mga namumuno sa gobyerno. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? Samantala, pinuri naman ng INC ang naging pahayag ni Congressman na Marcoleta na dapat ay dumaan muna sa legal na proseso kung talagang gusto ng Kongreso na mag-impeach kay BP Sara at hindi sa kagustuhan lang ng ilang grupo para sa kanilang sariling interes. Isa na nga rito ang pagkukumahog ni Congresswoman na Franz Castro at ilan pang grupo ng Makabayan Black na agarang patalsikin sa pwesto itong si BP Sara. Maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta yung impeachment per se. Hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano magyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas.
Samantala, kasabay ng rally kahapon, nagbigay naman ng pahayag at pasasalamat itong si BP Sara sa naging hakbang ng INC para sa kapayapaan, hindi lang ng mga namumuno sa bansa, kundi maging sa buhay ng bawat isang Pilipino. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Sa huli, may panawagan ang INC sa mga namumuno sa ating gobyerno at sa bawat Pilipino na mahalin natin ang ating bansa at hindi ang pera, kung saan ay ito ang nakikita nilang nangyayari ngayon dyan sa Kamara. Bunsod na rin ang kontrobersyal na budget para sa akap na pinamumunuan ni Martin Romualdez at pinirmahan naman ni PBBM. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Hindi ang pera. Hindi ang kapakanan ng pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa. Ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa rally o protesta ng INC para hindi na ituloy ang impeachment laban dito kay BP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mga mahal po naming kababayan at mga mahal po nating mga kapatid na angaw-angaw na narito at sa iba't ibang panig ng Kapuluang Pilipinas. Kanina po, bago tayo magsimula, ay binati tayo ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bayaan niyong tayo naman ang bumati sa kanya ngayon. Sabihin po nating magandang araw po ka Eduardo. Isa pa. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan!
Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-uukit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig, isang politiko. Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo lang nasa mayurya. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang, hindi mangmang, hindi mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin
na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sapagkat tahasa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya,
ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa. Gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi lang politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyo ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Hindi ang pera. Hindi ang kapakanan pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi
tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat. Ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bukod po sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa, bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo'y nagkakaisa. Sapagkat sinabi din ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo.